guys, magluluto tayo ng pansit para sa Mother's Day and birthday ni Ate. So nakita nyo nakasupot na siya kasi ipin-prepare ko siya sa yesterday and then nilagay ko sa ref para hindi na ako rasa magluto ngayon at mag-prepare. And yung pansit, then ito yung ating kailangan. So magtataka kayo bakit ako may panigang dito. Yan ang technique ko sa pagluluto ng pansit na hindi nyo na kailangan lalagyan ng kalamansi or lemon pagkakakainin nyo. So start tayo. So mag-start tayo guys and sundan nyo lang yung aking pagluluto. Alam ko naman na lahat. Everyone know how to cook pansit palabok or pansit bihon. Now gagawin natin is pansit bihon. Meron na tayong mga pinrepare na gamit at sangkap, especially yung ating mga gulay. So pagka kayo ay busy mom, kailangan nyo talagang i-prepare muna yung gamit ninyo. At kung busy kayo ng the whole day, iluto nyo na lang. So start tayo guys. Ilagay tayo ng mantika. Ito yung ating special na oil. Ilagay ko siya sa fridge para nang hindi sinisira. And then, siyempre as usual, pagnitin ang apoy. Bawang. Usually, sa mga iba, inuuna nila yung sibuyas. At for me, always inuuna ko itong bawang. Kasi mas, prepare ako dun sa bawang na mauna, i-brownish natin. Not totally brown. Light brown lang siya. And then, fragrance. And then, sunod natin ang sibuyas. Maamilit yung bawang natin. Tsaka nagla-light brown na yung maliit. Then, sunod natin ang sibuyas. Antayin lang natin siya na bumango siya. Isutay lang natin siya ng dahan. And pag nag-fragrance na siya, sunod natin yung ating sahog. Yung ating sahog, sa iba, ang sahog ay nilalaga. So para mas mabilis maluto. And because ang ating panahog ay minarinate ko siya, so hindi ko siya pwedeng ilaga. Minarinate ko na kasi siya. Ang dami natin sahog. Assorted yung sahog natin. Meron yung fresh, and meron na yung nilaga. Ang tayo magluluto sa piyasahan, no? Yung sahog natin, minarinate ko sa soy sauce and paper. Daming sahog. Sahog pa lang, sulit na. Then yung sahog natin, lalagyan na natin ng flavor. Ang ating magic. Hindi ako nagpo-promote guys ha. Pero ba't kaya naman yan? Then ayan guys, nagkukulo-kulo na siya. Nakita nito? Yan, kukulo-kulo na. Ano lang, para magpantay yung ating pagkakaluto sa sahog. And syempre, bago natin ilagay yung gulay kasi hindi ko niluluto mabuti ang gulay. So, lagyan ko na rin siya ng paminta. Para tumiin yung lasa sa loob. Konting soy sauce. Para makakulay ng konti. Kasi mahamoy natin ito guys. Then, ang ating hipon. Kung nakikita nyo guys, lahat ng panahon ko nilagay ko sa supot. Kasi nga busy ako kahapon. And busy rin today. So, nilagay ko siya sa supot after ko i-prepare kahapon. Ano siya? As in talagang super duper dami ng sahog natin. Diba? Yung ating hipon is na-boiled na siya. Ginagawa ko kasi dito, sangkot siya lang. Then half cook. Half cook lang siya. Then pagka naluto na pagkasa ko siya pinaka-ating. About 10 minutes. Wala pang 1 minute. Seconds lang ang pagluluto. So ating celery stick at saka celery leaf, mamaya natin siya lalagay. Pagka hahamuin na natin yung pansit. Ito lang kasing carrots ay medyo matigas. And then yung ating beans. Ang ating patis ay may konting anghang. Ilagay natin siya konti. Kanta-kanta lang ako maglagay guys. Meron tayong dalawang klase ng repolyo dito na nakagayak. Ito yung maliit na hiwa. And then, meron tayo dito na yung malalaking hiwa. Naglag pa yung iba. Ito yung isasama natin dito. And then ito later, kasabay dito. Kasi
repolyo. Isang puti, at saka isang yung parang repolyo bagyo. Sama na natin yung repolyo natin. So sa gulay pa lang pwede na tayo maglumpia. Paano na natin nalalaglag. Sa gulay pa lang, manyaman na. Kakaunti lang na nabili natin na beans kasi sobrang mahal dito sa Korea ang beans. Lasang baby ang binili. Mahal. So isang pack lang binili ko. Repolyo na lang ang dinagdagan natin and then yung carrots din yung siyempre isod natin. Yan, okay na siya guys. Half cook lang siya. Hahanguin natin kasi mamaya isasama natin siya sa pancit. Hanguin muna natin siya. Then magpapakulo tayo ng sabaw para sa pancit. Dito na rin tayo mismo magpapakulo sa kabawan natin. Ito yung katas ng ating ginsa para masama sa pancit. Kahapon dito tayong gumawa ng kalamay. Kalamay sa latex. Yun ha. Yung tabi natin.
ang sandok hindi natin mabaliktad. Nag-unpack ng 4 na pack na itong ganito. Hindi siya makapagpapakita kasi sa ano. At yung taba na kasi iba. Ayan. Pwede natin ginagawa ang ating gulay. Napakasarap niya guys. As in, para ka napasasahan. Subukan nyo yung nilalagyan ng panigang. As in, hindi na gagamit ng kalamansi. Gusto natin ilalagay ang ating green na gulay. Kalahati lang muna. Iuhuli natin yung nasangkot siya ng ulo. Kasi masusunod tayo. Ang regalo ko to sa anti-birthday. Sa may birthday ngayon at saka sa nakaraang may birthday. And syempre yung iba handa natin bilang Mother's Day bukas. Handa kasi tayong oras bukas kasi after clinic, diretso na tayo sa ating bagong work. At magiging busy na ang inyong food. Ayaw patikin, nagdalaman ko ng ating ano. Guys, napakasarap. Hindi siya maalat kasi sakto lang yung timpla niya. Sarap. Then, ilagay natin ulit ang gulay. Kasi masasarap maraming gulay. Ilalas natin yung ating ginisa na. Kasi yung ginisa natin yan, pantating na yun. Ito kasi sariwa pa. Alam nila parami ang ating paminta pero masarap siya. Maanghang. Ayun ba yun? Ang ba yung tamang words na maanghang-anghang. Ayan. Hala. Ating pipinish ng halo para mag-half-cook ang ating repolyo. Kaya saka natin ilalagay yung naluto na sa tapa. Halo pa rin naman natin yung iba kasi may karne dun eh. Iiwan lang tayo ng pang-halo sa ano, pang-topping sa ibabaw. Pero hindi tayo pwedeng kainin. Then ito, halo natin ng half para mainit. Halo natin ito pa kasi may sabaw sa loob. Ayun guys, meron sabaw. Then iiwan natin yung iba. Pang-topping. May sabaw na iba eh. Lahat ng nakasupot na itinaya ko lang kung dapat ko na yan bago ko yan iwain. Tipid tayo sa ano? Tipid sa oras. Lalo na kung busy mo tulad ko. Nakapagpili na tayo dito sa ating tipid-bahay. And dahil umuulan, iintayin ko si Ate P para dali namin doon sa isang marina. Yung iba, naghihanda